Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni News PH. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ng ating former Speaker of the House. Ano na nga pangalan ni Alvarez? Yung first name ni Alvarez. Pantaleon Alvarez, no? Ayon po kay Davao del Norte 1st District Representative and former Speaker of the House Pantaleon Alvarez, ang ating pong Pangulo ay dapat to make the ultimate sacrifice, no? First time ko lang po narinig ito sa mga tao sa gobyerno, na kinakailangan na pong magkaroon ng ultimate sacrifice ng ating Pangulo para po mailigtas ang ating bayan. Ang ultimate sacrifice po ibigay na, no? Turning over the reins of the country to Vice President Sara Duterte. Ito po ang sinabi ni Pantaleon Alvarez. Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, known to be a close ally of former President Rodrigo Duterte, has advised, no? Ina-advisean niya si Pangulong Marcos to make the ultimate sacrifice by turning over the reins of the country to Vice President Sara Duterte. O total, gusto nyo rin naman na ang umaksyon si Sara Duterte. E di, ibigay nyo na. Di ba? Lahat nagsasabi, ano ang gagawin ni Sara Duterte? Si Sara Duterte naman hinihintay nyo. Di ba, William Nerida, nasanay ka na walang ginagawa yung Pangulo mo. Mag-ultimate sacrifice na siya. Ayon pa kay Congressman Alvarez, the veteran congressman sees this as a way to somehow de-escalate the tension in WPS. Yan. Di ba? Wala tuloy-tuloy. Wala. Pinanood ko kanina, in-interview si Pangulong Marcos nung American journalist yata yun. Black na babae. Black American na African-American na journalist. Ang tinanong sa kanya, ganito sigurado ka ba na pag nag-escalate pag napunta sa gera, tutulong talaga yung Amerika? Sabi naman ni Pangulong Marcos, ayaw naming mapunta ron. Ayaw nyo po palang mapunta sa digmaan. Dapat po gumagawa tayo ng paraan. Wala po kaming naririnig. Bloomberg ba yon? Basta yung Black American na babae. Wala kaming naririnig na malinaw na tunguhin. Hindi po pwede yung diskarte po natin sa iba, yung mga naunang problema. Iba po itong problema na to. BBC News ba yun? Hindi niya masagot-sagot kung dadamayan tayo ng Amerika o hindi. Di ba? Kasi ang Pangulo mismo, ayaw niya magsasalita tungkol dyan. Dahil lahat ng sasabihin ng Pangulo na medyo baka maka-open sa China, itong mga follower ni PBBM, akala nila ganun magsalita ka na, Sara, magsalita ka na, ba't wala ka sinasabi, traitor ka. Hindi lang nagsasalita, traitor na. Hindi. Traitor saan? Okay. Etong akbayan na to, nagpapauso na naman yung babae na siguro patatakbuhin nila yan. Ganun naman talaga yung media Gusto po nila talaga yan Alam nyo, gusto nila yan, ewan ko kung bakit. Baka lahat yan may mga matutuluyan na sa Amerika. Tayong mga taga-Pilipinas ang kawawa pag nagkaroon ng gulo. Kita niyo po yung Pangulo na natin Hindi niya po sinasabi na yung nagmamatapang siya. No? Hindi po siya nagmamatapang na yung nagbibigay ng pahayag na willing kaming magbuwis ng wala pong ganun. Lahat ng sinasabi nila ni Pangulong Marcos lahat ng sinasabi ni Pangulong Marcos, gusto niyang matapos to. Kaso sa press mo lang sinasabi, President Marcos, international press pa. Dito ibang dating Ang nakakarating sa amin dito, yung mga sinasabi ng mga vlogger mo. Mga vlogger, mga media, na Duterte may kasalanan ng lahat. Gigil na gigil Yun yung ayaw ko rito sa mga to
national interest na yung nakataya, Duterte pa rin ang gusto nilang tuhugin. Antindi ng ano nyo sa ano eh, sa... Okay, so ako ayoko nun. Hindi ko gusto, no? Hindi ko gusto yung panawagan ni Pantaleon Alvarez. Pero mga veterano na yan, matagal na mga congressman yan. Naging House Speaker yan. Kita nyo, miski si Martin Romualdez ngayon, tahimik. Kasi ayaw na nila madagdagan yung tension. Hindi nyo kasi naunawaan eh. Yung mga vlogger nyo, palibasa, ang tatalino. Kaya dakdak ng dakdak. Hamon ng hamon. Putya, nakita nyo ba yung sinasabi ni Brunner? Maximum tolerance. Hindi nagmamatapang yung AFP chip natin. Alam nyo, ang matatapang yung mga vlogger tsaka ano. Sana yung mga vlogger niya isakay nyo sa barko at pumunta rin sa Ayungin. Doon sila magmatapang. Correct. Kala nyo ba basta-basta? Alam nyo po ba kung ilang digmaan ang sinusuportahan ngayon ng Amerika? Digmaan sa Ukraine, digmaan dito sa Israel. At sa iba pang parte na mga hindi digmaan pero may mga say sila. Meron silang mga nakaposisyon ng mga militar. Tapos ngayon, gusto nyo ano na naman? Sa tingin ninyo, election ngayon eh sa Amerika eh. Sa tingin nyo pinag-uusapan, yung mga taga-Amerika nga, paki-comment lang. Pinag-uusapan ba man lang yung magigera sila para sa Pilipinas? O pwede rin naman nilang gawin yan para maging popular yung isang kandidato. No? Nakikipagdigmaan tapos ngayon, pwede nang hirap na silang makakuha ng ano. Alam niyo po yung China, hindi po siya simpleng ano eh. Antindi ng gusto nyong gawin natin. Kala nyo, tokis-tokis lang yung China. Traidor, Duterte. Totoo po yung nangyayari. Hindi ba kayo nanonood ng bombahan? Hindi nyo pa siguro napanood yung ngayon. Yung tayo yung bumangga sa barko ng China. Butas yung barko ng China. O anong gagawin ng China ngayon na paano pwede nila sabihin yun. Magaling sila sa propaganda eh. Pwede nila sabihin, eto, binawian kami ng Pilipinas. Binangga yung barko namin. Kung Coast Guard yun. Alam niyo po ba yung Coast Guard? Ang ibig sabihin po ng Coast Guard, hindi po yan military. Hindi po military ship yan. Binangga natin. tayo na ngayon ang aggressor. Samantalang sila yung umovertake, di ba? Papunta dyan. Mahina kasi mga barko natin, di ba? Mahina sa preno o kaya mga liko-liko. Hindi ko alam eh. Paano ngayon yan? Ito lang po, no? Yun na nga. Alam nyo, naunawaan ko to si Alvarez eh. Yung mga tao po na dito talaga nakatira sa Pilipinas. At saka yung mga may edad na, no? Yung nakaranas po ng mga gera talaga. Ito kasi sa atin, parang malayo naman sa atin yung West Philippines eh. May ano po ba yung gera? O ang ganyan lang sa dagat bawal kayong pumunta sa... Ang sinasabi natin, yan, Diyan huhusgahan si Marcos. Diyan po huhusgahan si Pangulong Marcos. Between resignation ng Pangulo, ayaw ko siya mag-resign. Kasi binoto ko yan. Si Sara Duterte naman, di naman nagmamadali. Kaya lang, kung papunta po tayo kung hindi kayang lutasin, mag-isip-isip. Kasi yung mga tauhan nyo, mahal na Pangulo, sinusuko na kayo. Si Sara Duterte na yung Si Sara Duterte na hinahanapan ng solusyon. Wala nang bukang bibig kundi Duterte. Asa na si Duterte? Bakit wala pang pinapahayag? Hindi na po kayo hinahanap, mahal na Pangulo. Media hindi na kayo hinahanap. Yung mga akbayan, mga makabayan hindi na kayo hinahanap. Ang hinahanap nila si Sara Duterte. Di pangatawanan nyo na. Tapos na. Pahayag. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out!